mga beauties na ato ang mga handsome na mga kalalakihan. Handsome na mga kalalakihan, be. Siyempre, handsome boy dyan, Kalonya, na Super Radio. Ayun, di pa Francis and Super Radio. Naapod kay intern sa Mindanao Times, gikan sa Davao del Norte, tama? Davao del Sur State College. Ayan, sa Davao del Sur. So, nag-intern sila sa Mindanao Times. Mo ni mga angels ni Gracia. Si Bogie, ayan, si Bogie, Roana Basolo sa RPN. Murag ditakas ni siya siyang kuan din iyang trabaho sa city. Yes. Oh, mo na siya. Secret lang. Yeah. Mo na din ni malimtan ang pagka-media niya. Once a media, always a media. Mo na ginaingon niya. Once an addict, always. Dili oy napay time na mag-renew, mag-reform. Ayan. Sami Baog, ayan si Sami Baog. Hi, Sami. Okay, naapod. Mag-intern sa to. Dalsur gihapon. Dalsur, ayan. Ayan si Ate Norma. Si Ate Norma na itong kuya ko kaig motor kaganina. Oy, Dilitas Tomas. Yan. Oh, sa big bike. Ayan. Sige, sa Mindanao Daily News. Ayan po. Si Randy o ang intern, ang reporter nato sa bagong reporter sa PTV. Ayan. Handsome, di ba? Israel? Israel. Oh, di ba? So, for sure, ay mga parents sa kaatong Israel. Wala po. Okay. So, okay. Ayan. Pero siya po nakita akong pogi. Oh, pogi! Sorry kayo. Oh my gosh. Uy, classmate na yan sila. Sige, atong i-welcome. Sa'yo pangalan niya, Randy? Israel day. Doon sa naman ko. Na si Carlo, kabag-ong gupit. Ayan, bagong se. Okay. Uy, subscribe ninyo para mag 1,000, 501. Ayan. Si Bebot, wala ka reporter, bot? Wala ka reporter? Nag-iisa ka pa rin? Si Miss Jandy. Okay. GMA. Ayan. Kaya si Jake. Si Jake, sorry dahil ha. Kaya isa lang ako na-mention mo pogi ba? Tulad ay mo. Mao gani dahil. Sige. And Miss Edith, Bilyonaryo. Grabe, kusog na ka Bilyonaryo. Abante na sa online ba, no? Grabe ba? Si Ruben sa Gold Star. Agilio sa, of course, sa Brigada News FM. Tapos, sa patay mga practicumers, sila Elmer si Gracia, sa Mindanao Times Bing, sa Mindanao Times, ayan si John De Bello sa Daily Tribune. Daily Tribune? Okay. So, News 4, ayan po. Okay, so let's start. Alas 10:25 na. Atong unahon sa Colonel Riandro Rubio, ang director nato sa 1105 CDG, 11 CDG Presscom. So, maayong buntag. Welcome sa Davao Pacific Press Corps. Yes, ma'am. May buntag po sa tanang member sa Davao Press Corps. Good morning. I am Colonel Leandro Rubio, the director of the 1105 Community Defense Center under the 11th Regional Community Defense Group of the Reserve Command Philippine Army, based in Barangay 76A, Isayar, there is Davao City. Okay. Representing the group commander of the 11th RCDG, Colonel Calixto D. Cadano Jr. Thank you, sir. And we also have Major Jovi Paratel, ang officer in charge ng Philippine Military Academy. Entrance na siya. Okay. Proctor, at the same time, Proctor sa Team Davao. Sir Paratel, Tagalog kayo, sir? Bisaya, ma'am. Bisaya, okay. But, kasi usually pag PMA na mag-guest at pag PMA entrance exam na, mga Tagalog. Pero medyo na Tagalize na tayo, ma'am. Okay. Sige. Kaya para dire-diretso lang. Ipanghambog na imong Tagalize, sir. Sir Jovi, Major, sir. Yes, ma'am. Good morning to the members of the media. So, unang-una, I'm very thankful, na binigyan ako ng opportunity magsalita dito sa Davao Peace and Security Press Corps. So, I am Major Perater. I am the officer in charge of the Proctor team, Davao. So,
we will be, on behalf of PMA, I'm pleased to announce that the Philippine Military Academy Entrance Examination 2025 will be conducted this 26th and 27th of July, 2 days yan, which falls on Saturday and Sunday. Doon po sa ikakandak sa Emilio Ramos National High School sa Buhangin District ba ito? Yeah, in fact, I was there yesterday, ma'am. Nakausap ko yung principal and ang habili ng principal sa akin is also to advertise to the media na merong Emilio Ramos National High School. And Hindi nga namin alam, sir, no? But saan yan? Asa na? Buhangin District, Barangay ang Lyungtong, Senior, Davao City. So, in fact, meron ding isang alumni ng PMA, underclass ko, na galing din doon siya nag-aaral nung high school siya. So, yun lang po. May intent na nandito po ako is to announce na magkaroon ng exam. This is just the first step ng process for those na gustong mag-aral sa PMA. So, pag napasa yung exam, meron tayong tinatawag na complete physical and medical examination to be conducted sa Manila po. So, yun lang po. Salamat. Thank you, sir, for coming. And of course, dito po si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, atong spoke sa Eastern Mindanao Command. Thank you, ma'am, sa ato ang Bon Benito Snacks. Sir, sana once again, na yung buntagan natong tanan. Unya po, no, for more updates sa mga nahitabo sa area sa Eastern Mindanao Command o gatong update nato no, on our ADCA sites, possible utilizations na. Thank you, ma'am. And Captain Hazel Tuazon, bisan sa kabisi, ma'am, maayong buntag. Good morning. Diba, makahimo paghihapon si ma'am sa pag-smile. Oh. Hello, Ma'am Ruth. Good morning. Good morning sa tanan. Murag serious kayo mo ba, no? So, happy kayo mo. Happy pod ko sa adaw-adaw nga ginabuhat sa ato ang Acting City Director Police Colonel na Manan Magkarakas mo arit, no? Sa kagugi sa ato ang Acting City Director unta. Ang support gikan sa inyo o from the community is madawat na mo kanunay. For the, para ma-sustain sa Davao City ang peace and order dito sa ato ang sila sa Davao. Thank you, ma'am. And syempre, pero Miss Karen, di ba, may nauna kay engagement kay Sir Mori. Close, no? Oh, lahi ang feeling, di ba? Oo, lahi ang feeling. Yes. Yeah, oo. Okay, so go na daw ingon ni Mars. Edit, salamat na Royal Mandaya Hotel, ha? Thank you so much. Okay, Sir Andrew, you're here para i-announce ito because naman kayo nagkatag, sir, no, ng mga istorya sa SOCMED na pinalayas yung RCDG sa UP Mindanao Campus. Is it true? May katotohanan ba yung report, sir? Unang-una, on the recent issue of the UP community, no, particularly yung student council nila for the relocation of the 11th RCDG. Unang-una, that is part of their academic freedom, no, so-called academic freedom. And based on history, since 1957, nandyan na yung unit namin, yung then ang tawag doon is RHDU, Regional Home Defense Unit, 1957. And then we are there, no? Ngayon, 11th RCDG na, Regional Community Defense Group. We are there performing our mandate, which is to develop, organize, train, and administer reservists in Davao region into a more capable, responsive, and mobilizable reserve force as an integral component of the total army, no, for the defense of the state and to participate in socio-economic development efforts in the area. So dugay na ang 11th RCDG, RHDU pa sa una naa diha sa Camp San Gabriel, no, located at Barangay Mintal, Davao City. So kung naaman sila yung mga issues, no, na gusto ipaabot sa MUA or any organizations, no, for that matter, hindi lang UP community, we are open 24/7
pwede silang muadto dito sa among kampo to entertain them. Then kung meron mang mga violations na nakumit ang atong mga tropa, no, we are willing to investigate that matter, no? Kasi bawat unit ng Philippine Army down to battalion level, no, we have an investigating officer, we have a human rights officer who are willing, no, to investigate, and we do not tolerate scalawags or anomalies or illegal acts or unprofessional acts within our organization. Thank you. Okay, sir. Dito ba yung nagsimula, sir, yung claim nila na militarization? Of course, claim nila yun, ma'am, militarization. Usually kasi pag mayroong presence ng military, ako matagal ako sa infantry unit, militarization kagad eh. Based on records, no, sa barangay, sa police and any law enforcement agencies, no, there's no such thing as militarization. Wala namang nangyaring militarization. Wala kaming abuses na ginawa sa mga estudyante namin, lalo na sa mga ROTC cadets, no, or sa mga reservists namin, no, there's no such thing as militarization doon na nangyari, no, sa aming kampo. Okay, sir. Saan nagsimula pala, sir, yung issue na ito, sir? And also, ang RCDG is reaching out sa mga student body ng UP? Actually, ma'am, hindi naman namin ka-engage directly yung student body or student council nila. Yung kasi yung ka-engage namin talaga dyan, yung DUP administration and staff headed by Chancellor Morao. Pag every time meron kaming mga activities, courtesy call sa kanila, doon talaga namin pinapadaan. Pero yung mga issues about sa mga students, kung ano man yung issues or concerns na wala kaming alam po dyan. Nabigla na lang kami na nandun na sa social media. Thank you, sir. Okay, unang sa day nato ang atong security ma'am sa Davao City, ma'am. Kumusta po? Yes, sa mga Davao City, ma'am, no, nagpabiling gihapon siya nga sa iyong linawon o with regards sa kung nabay threat ang syudad sa Davao, walay threat, ma'am, no, as so far in coordination with our partner agencies na adres sa ato ang syudad sa Davao. And hangyo lang po nato, ma'am, this coming SONA and then with the Kadayawan Festival, hangyo lang yun sa Davao City Police Office, isang cooperation, ma'am, no, sa Matagusa para ang tanan ng mga activity dito sa ato ang syudad sa Davao, ma'am, is mahuman o successful o importante sa tanan is walay ma-report ng mga insidente sa ato ang mga police stations nga cover nila ang maong area. O kana lang yun ang hangyo kanunay, ma'am, sa Davao City para sa inyong gasagingon sa ato ang acting city director, ma'am. Ang pag-abot niya diri sa Davao City, first impression niya is very peaceful ang Davao City. Ang challenge lang sa Davao City Police Office is unsaon kini pag-sustain. So naay mga programa, mga strategies nga pag-abuhatan ng ato ang acting city director, and we are hoping ba mga kanunay nga partnership with the local government unit, the community, and the local and then the barangay officials is magpadayon, ma'am, no, sa giingon sa ato ang city mayor, Mayor Basti, ma'am. Ihatag niya ang full support sa ato ang acting city director with the plans and programs nga pag-abuhatan sa ato ang acting city director, ma'am. Thank you, ma'am. Pag-usapan natin mamaya, ma'am, yung SONA because ang PNP chief, ma'am, na siya gisulti, no, about sa kanang sunog-sunog, mga effigy nga pang sunog. Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, ma'am, kumusta ang atong AR, ma'am? Sa campaign, no, sa kini anti-insurgency. Yes, ma'am. As to campaign nato, ma'am, on our internal security operations, ang atong joint operational area sa Eastern Mindanao Command nagpabili ng insurgency-free ang Davao Region, and to the remaining provinces and municipalities under 4th ID is ongoing, ma'am, no, ang different focus military operations in addressing our CTGs in their areas. Also, ma'am, one of the focus nato as we shift to our external defense is yung mga different exercises and training, no, not only to our regular forces but also to our reserve forces, ma'am. That includes, ma'am, atong upcoming activity, no, atong joint reserve force training exercise dito sa Dinagat Island. We are also inviting our media, no, if you're available, or sa atong mga media nga dool dito sa Surigao and Dinagat, to cover the joint reserve force training exercise on July 25 to 27 in Dinagat Island. Okay, wow daw, sabi ni Julius, may libre bang barko? Yes, ma'am, we have may vehicle, ma'am, and
SEACRAF, no, to ferry those individuals who would like to join, ma'am. We'll just give you ano, ma'am, updates and specifics on that kung may gusto pong mag-join. Oh, so sino gusto mag-join? Binagat mo, di ba doon na yan sa Siargao? Ay, sa Cleo, Surigao pala, no? Okay. Okay, Surigao del Norte? Del Norte. Okay, so thank you, ma'am. Sige, sugdan sa lako kay Lieutenant Colonel Salvador Evangelista. Ma'am, with the pronouncement ng National Defense, no, na gagamitin yung EDCA sites, no, para tutulong, no, sa mga biktima or sa baha, no, doon sa Luzon area, ma'am. Ano yung directive natin dyan, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am, talking about that, ma'am, on the utilization of our EDCA sites, not only in the areas of Luzon who are suffering, no, sa Bagyong Krising karon, we are directed, no, to use, no, EDCA sites as a hub, no, for mga resources natin to help, no, individuals who are karong panghitabo ka dito sa Luzon. But then again, also diri sa atong area, no, if we have EDCA sites diri, that can be utilized for humanitarian assistance and disaster response area to collaborate with other agencies also. That could be a hub, no, to maging staging point, ma'am, for support for areas na nanginahan lugtabang. Under Eastern Mindanao Command, ma'am, ilan ba yung EDCA site within Eastern? Ano natin ngayon, ang alam na natin is we have sa area sa Fort ID, no, in Bukidnon, we have one there. So, for other areas, ma'am, wala pa, dili pa na ako identified, ma'am. So, only one? Yes, ma'am. There is sa area sa under Fort ID, ma'am, Bukidnon area. So, then again, ma'am, with even before, no, without the pronouncement, ma'am, sa atong Chief of Staff, our soldiers is always ready, ma'am. We have ready reserve units and even regular forces to conduct humanitarian assistance and disaster response. They're always ready, no? Anytime, ma'am, pag may mga disaster tayo, on call yan sila to address such uncertainties. Wait, ma'am. What about the manpower, ma'am? So, meaning mga kano, or we can see mga kano. No, ma'am. Ang ating mga sunduluhan and even reserve forces are there. Sites only, ma'am, but then, kung ang mga area niyan ay may mga equipment, no, for disaster response, it can be also used, ma'am. Not only limited for exercises, but to calamities or disaster responses na gagamit din po natin. Okay, thank you so much, ma'am. Balikan ako si PNA. Sir, marami pa bang mga Pilipino nagka-interest na papasok o pumasok sa PMA, sir? Yes, ma'am. Based on kailan ba to? As of Friday last week, so we have roughly 40,000 plus na nag-register online. So just for Davao, we are expecting 800 to 900 na magte-take ng entrance exam this Saturday and Sunday. So it's a good manifestation na yung mga young Filipinos natin are still eager to serve our country. Okay, nagtulala ako to serve our country, sir. Pero anyways, anyway, sir, if pwede natin i-mention yung mga requirements, sir? Yes, ma'am. So, first na requirement to qualify for the entrance exam is, of course, you're a Filipino citizen or naturalized. And then, next is, I'll have to emphasize this, yung good moral character. Kasi, ang stay mo sa PMA is only 4 years. So, hindi mo talaga totally ma-change yung character ng isang individual. Kasi, yun nga, yung 17 years ng formative years na nasa, kung saan siya lumaking village, so that would really affect
yung kanya. So but yung 4 years na yan is to transform him to become a military officer pagdating ng panahon. So personally as a tactical officer, ito nakita ko doon sa loob na kailangan talaga yung applicants with good moral character. And isa pang requirement is wala siyang administrative and criminal case. And then at least grade 12. And then yung edad niya is 17 years old to 22 on the date of admission. He or she should not be a day older than 22 years old on June 1 next year. Yun ang reference natin, ma'am. And then, yung general weighted average niya na grade should be at least 85%. Of course, single. No? Hindi pa na, hindi, kung sa babae, hindi nabuntis. So, yun yung mga requirements natin, ma'am. At nakikita din natin yung requirements doon sa website ng PMA. So, during the limited yung processing, limited physical exam, check namin doon yung mga documents nila. If they qualify, then they can take the entrance examination on the 26th and 27th. Okay, so iklaro natin ha, I have a high respect no, sa organization ng AFP as well as the Philippine National Police. Okay. Organization, yes. Okay, ma'am. Kanina, so balikan kita, sir, ha, before I turn the microphone no, sa atong mga kaubanan pa. Quota, kung meron tayong quota, sir, for this year, no, dito sa Davao Region, baka yung sa 900 na nag-apply, baka wala, zero din makuha, sir. Ano yan? Ma'am, that would depend on the results of the exam. So, because the examination and the processing, marami pang series of exam yan, ma'am. This is only the first step. Pag, let's say, nung class namin, ma'am, we took the exam, I think, mga 20,000 plus. So, out of 20,000, only 1,100 passed the exam. So, 1,100 yan, ma'am, magpo-proceed yan sa next process ng complete physical and medical examination. So, more or less, ang papasok lang dyan is 350. Oo. Yun lang po. But wala tayong quota per region, wala. It depends on the result of their exam. So the examination is highly competitive. So depende talaga yan sa applicant. So how hard, ba tira matibay, yes. How hard is the exam pala, sir? Is it like parang CSC, you're taking a CSC exams? Ana sa kalisod? The examination will cover algebra, geometry. It will be math heavy. We also have grammar, yung reading and comprehension. But as far as I can remember, math heavy talaga siya. Bakit math heavy, sir? Bakit may math? Ito kasi yun, ma'am, no? Major na po ako. So hanggang ngayon hindi ko na-apply yung calculus. Oo nga. Pero alam niyo po, ma'am, ang kwan kasi doon, ma'am, is yung critical thinking as to how you decide pagdating ng panahon. Doon kasi na de-develop yan. So marami actually tayong mga upper class men from PMA. Kasi maraming natuturn back doon due to mathematics, ma'am. May iba gustong tanggalin yan, but PMA hindi niya tatanggalin yan because it's part of the yung mental process. So kasi pagdating ng panahon, ma'am, we will be decision makers sa AFP. Hindi po pwedeng walang critical thinking yung mga officers natin. Sorry, Sir Hachar. Hindi pwede mo mga mascom kay mga mahina tayo sa mga math. Ho, di ba? Numbers, mahito. Ano sabi mo? Matulog, oo. But anyways, I yield the floor for question na to ang ato ang si Julius.
Okay. Sa intern sa daon sa intern ni Angel ni Gracia. Sure na imong pangutana nga. Sino pangutana ba? Hello. Yan. Alright, good morning po. My question goes to Major Jovi Parabar. We are talking about the entrance exam for this incoming PMA rep. So, my question is, if ever po makapasok yung mga applicants for the PMA, what are the benefits na ilahang makuha po in joining the polling? Okay, thank you for that question, ma'am. First, they will receive a holistic education. So yung education sa PMA, not just focusing on academics. So meron tayong character development, meron tayong academics, meron tayong physical training, we have military training. So holistic ang approach ng PMA. Secondly, as cadets, they will be receiving allowances. So, para hindi nyo natanungin, roughly mga 38K. Pagpasok. But, pag take out, once nag-take out ka, meron ka ng allowance doon. But, yung pera nila is, will be deposited to their individual accounts. So, ang ibibigay lang sa kadete niyan is yung mga expenses for their training at yung pagkain sa loob. So, all the rest will be their savings and makukuha lang nila yan upon graduation. Okay, sir. Another question po. Talking about inclusivity, sir, of course, our world is practicing naman in the Philippines na about inclusivity na tanan is inclusive din siya, wala ma-exclude. So, in the side of PMA, yung inclusivity po ba ng mga, pwede po bang makapasok yung mga part ng LGBTQIA at saka yung mga Muslim or nasa mga rural youth community po? Pwede po ba? There's no discrimination inside PMA. So, is a equal lahat doon. Opo? Wala po tayong policy na nagsasabi na bawal silang pumasok. As long as they follow the regulations inside, they will not violate any regulation, they can be cadets and they can graduate from PMA. So yun po, wala tayong discrimination sa loob. Yun yung good experience also kasi like me, hindi ako nanggaling sa maranyang buhay. Pagdating doon sa loob, pare-pareho kami ng mga mista ko. Yung iba, mga anak pa ng kung sino-sino. Pero pagdating doon, equal kami lahat. Okay, thank you po. Okay, Miss Karen, makulbaan na ta niya. Kulbaan na ta sa iyang tingog. Oo, diba? Oo, makulbaan ta. Sige, Junius? Ma'am Hazel. Ma'am, preparation po nato sa incoming SONA po, ma'am. Nanabay tayo deployment or kung sa itong mga pahimang no po sa mga, in case nga na yung mga demonstration or kuan. So, reminders lang po natin. Yes, sir. Davao City Police Officer na nag-andam na ta for the coming SONA this coming 28, sir. And then sa Freedom Park, magiging usually, sir, na mo lang nakita allow na magkanta ko ka ng rally ang mga realista para pagawas ilang mga gusto ipagawas para sa ato ang gobyerno. And natay deploy na, sir, no, from the City Mobile Force Company, from Police Station 1 and Police Station 2. And then with the City Mobile SWAT, siguro atong i-deploy, sir, no, depending on the number of rallies na mag-attend. Pero during sa mga mag-rally, sir, from the previous nga mga mag-rally sila, wala tayong mga recorded incidents, sir, no? So far, peaceful man ilang pagkanda ko ka ng rally. And then just in case na yung mga violation nga buhatan ng mga rally, sir, na ara ang ato mga kapulisan, sir, nga nagbantay sa palibot. Dili lang ang mga rally sa ato ang ginabantayan actually, sir, pati na ang mga tao nga naa sa palibot, sir, nga nagtanaw sa ilaha. So possible, sir, no, ang ato ang deployment ana is prior sa ilang pag-abot na nato ang mga deployment ana, sir, especially from the SECO sa ato ang City Explosives and K9 unit kayo, siguro doon ko na ba nga safety po sila nga magkanda ko ka ng rally diha sa My Freedom Park.
Sama ba gyapon sa una ma'am kung may mga bangko nga ipangutang o wala? Depende na siya, sir, kung daghan kayong tao, depende na siya, sir, then discretion na sa ato ang station commanders and then the team leaders sa ato ang City Mobile Force Company. Ma'am, kato ng labay ng adlaw, nagkita si acting mayor, si Bastian Duterte o si Police Colonel Muarip. Pwede makuan kung usay unod jud sa ilang pag mga dugay-dugay ba lang panag istorya ko. Yes, sir. Last Monday, around 2:30 p.m. Gito siya, sir, nga nag-atubang. Welcome sa ato ang acting city mayor, Mayor Baste, ang ato ang bagong acting city director, Sir Police Colonel Manan si Muarip. And then during sa ilang panag-istorya, sir, gi-starting yun dayon sa ato ang city mayor nga ayang full support sa atong acting city director is ihatag niya kay para na sa katawan sa Davao City, sir. So ang ato ang tinguha yun sa atong acting city director, sir, kung ano na siya diri is ma-maintain ang ato ang peace and order. So sa mga nag-ingon nga na ay basig na ay mga lain nga purpose ang gitubag sa atong acting city director, wala yun say lain, sir, no, ang iyahan na nga rin na siya diri is para maghatag og maayong serbisyo para sa katawang Davao niyo. Set aside na ng mga other sir, no, mga problema. Kaya nga tawang focus diri is ang katawan sa Davao City, sir, especially nga coming ato ang Kadayawan na festival karong month of August. Dugay-dugay ilang pag nag-istorya, sir, no, sa atong acting city director and then with the city mayor. So napakita diha, sir, nga unta, sir, no, magpabilin nga peaceful with the local government unit, especially sa ato ang city mayor and then with the Davao City Police Office. Kaya ato ang tumong intinguha diri, sir, is para man sa katawan sa Davao City, walay lain. So mao gid ang purpose, sir, sa pag-adto, pag-courtesy call sa ato ang city director sa ato ang mahal na city mayor, Mayor Baste Duterte. Si mayor wala ba marching order or amando? Wala siya sir, no, ihalang yung isulti kung unsay plano o programa sa ato ang city director na alang siya sa sir nga mohatag og suporta. Thank you, ma'am. Yes. Good morning, Captain Tuazan. Ma'am, yung sa itong security measures or pila itong deploy for the coming up Kadayawan? Yes, sa Davao City Police Office, ma'am, na ate, giandam nga 6,990 personnel from Davao City Police Office only lang na siya, ma'am. From August to kana mga main event for the Kadayawan, ma'am, mag-start sa August 7 ang ato ang deployment. But then ate mga soft deployment anak, ma'am, nga pagabuhatan, ma'am, no, especially sa team sa Seco nato before the event, ma'am, no, sa tanan nga event sa for the Kadayawan Festival, maguna gyud kanunay ang ato ang Seco team sa ato ang City Explosives ang K9 unit to check sa mga hilit-hilit nga mga lugar diha sa mga venues nga walay nakatago. And then hangyo lang po nato, ma'am, no, especially sa ato ang culture of security nga bawal gyud magdala og backpack. Kung bawal gani ipasulod sa venue, dili lang nato ibutang sa daplin ang bag nga walay taiya ba, no, unattended baggage kay ang mga tao man gud, ma'am, sa Davao City once nga nakigibili di ang bag manawag dayon sa ato ang Central 911. So ang ato ang mga PNP personnel, especially ang ato ang SWAT team, no, mag-ato sa area niya pag ato dai dito bag lang niya kuan lang day ang mga sulod. So gamit lang sa gusto mo sulod unta sa venue na idalag backpack. So mo lang gyud na among ginahangi, ma'am, para dili masayang, ma'am, no, ang ato ang ginapokusan nga bantayan, dili magamit ato ang lain nga team para lang sa nabilin nga bag. So sayang ang effort, ma'am, no, pero nagpasalamat sa kaabtig sa ato ang mga kaisang babayos kung naa sila makita nga mga unattended baggage nga makita diha sa daplin-daplin. And ang yun lang po nato, ma'am, yung ato ang culture of security gamiton nato kanunay, ma'am, no, kay dapat kayo siyang impact sa pag-maintain sa peace and order sa atong syudad sa Davao. Dili nato kalimtan na i-practice kanunay, especially this coming Kadayawan Festival. Wala na ba kausaban, ma'am, or augmentation from Bro 11 sa deployment sa personnel? So far, ma'am, walay advice, ma'am, ng ato ang city director and sa ato ang chief sa operation. Pero just in case nga need nato og kanang augmentation, ma'am, from Police Regional Office 11 is na-around po, ma'am, no, especially nga ato ang RMFP. So naratay mahangi, ma'am, just in case need nato og kanang augmentation from PR 11. Thank you, ma'am. To Lieutenant Colonel Evangelista. Ma'am, good morning. Mangutana lang ko kung pila na ang nag-surrender ng mga Layla members ng SENPE under sa Ismingcom area. Yes, ma'am Grace, for the update no, sa atong surrender or since 2016, ma'am, hanggang 2024, we have a total of 3,934 e-clip beneficiaries until now, ma'am, no. And just last week, ma'am, from January
to date, we have a total of 569 killed, captured, and also withdraw support to the CTGs, ma'am. Okay, ma'am. Unsa ba ang mga area karon ma'am na mas gitutukan pag yun og nay additional nga deployment nga tropa? Still ma'am, ang area nga gi-focus gyud no sa atong Eastern Mindanao Command, labi na sa 4th Infantry Division, is the areas under the Joint Task Force Diamond no sa 4th ID. This includes ma'am areas of Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much, Francis, and then Ms. Jandy. Okay, Ma'am Hazel. I think kagahapon to ma'am no, nakikita si City sa mga deputy mayors na to sa 11 tribes sa Davao City. Unsay mga nakuha nila na mitingan o kasabutan? Yes sir, isa gyud na sa answer no. Kanang target sa ato ang acting city director sir nga i-meet gyud ang 11 mayors sa 11 tribes diha sa Magsaysay Park. Kay part niya sa sir sa activity for the Kadaywan Festival. So gipahisgutan diha sir no ang for the security inside the Rizal Park, and then kung sa ilang mga panginahanglanon sir during the activity diha sa sulod sa Rizal Park, isa na alang kanunay sir no ang Davao City Police Office. Kung naa sila mga concerns sir, dili sila angay magduha sa pagtap sa ato ang Davao City Police Office, and especially na alang kanunay diha ang police station, one station commander, police major Lunagnayo. So ang atong partnership sir para ma-maintain diha ang kalinaw sir no sa Wang Seguridad sa Rizal Park, Magsaysay Park, naalang kanon ang Davao City Police Officer as per statement nga gihatag sa ato ang acting city director kagahapong adlaw sa pagbisita diha sa ilahang area diha sa Rizal Magsaysay Park. Of course, kumusta ilang pagdawat sa atong bagong city director? Yes sir, makita nato sa concern no, sa ilang mga hulagway sa pag-visit kagahapong adlaw sa ato ang acting city director. Ang ato ang city director sir dili kaangay mataha or sa diha kay very accommodating ang ato ang city director kung unsay mga concern ang ginatagaan niya og kanang solution sir no. Bisan pa wala pa siya 1 week pa day si sir. Ang ato ang city director sir dire pero daghan na siya mga nahimo sir no sa iyahang pagtuyok-tuyok kung unsay mga concern nga gihatag sa mga station commander sa ihatagaan kana niya og action sir. And one of these sir is the ng ato ang diha sa mga 11 tribes diha sa Magsaysay Park. So kung ay mga concern sir, ang ato ang mga mayors diha sa Magsaysay Park ana lang ato ang kapulisan sir. Other provinces ma'am naitabong revamp sa mga chief of police sa mga municipalities, cities, sa Davao City wala ba? So far sir, sa giingon sa atong acting city director sir no, wala pa siya nakita nga naisayop ng mga station commanders. Pero just in case nga naay mag-violate, naay makasala sa atong mga station commanders, especially kanang gamay lang kanang mga accomplishments sir, wala magtuman sa iyang mga instructions. So one of the siguro na sir factor kung nganong ilisan ng isa ka station commander. But so far sir, walay statement nga gihatag ato ang city director nga na ay rebound sa ato ang mga station commanders. And sa gingon sa ato ang city director person no, ako na lang idagdag nga no mercy to those PNP personnel nga involved sa criminal activities or illegal activities. And appeal na po diha sir ang mga individuals nga mga commit of crimes. So no mercy nga ato ang city director ana sir, pasabot kung makasala ka na kay kinakasunlan, na kay kalagyan no na open nga ato ang mga aluag pa daw ang ato ang mga prisuhan sa 19 police station. So anda mo dawat sa mga criminals nga mga commit og kanang mga krimen diha sa ilahang areas of responsibility sa 19 police stations. Thank you ma'am. Kay Lieutenant Colonel Evangelista. Last month no, na-mention nato ang target nga third quarter ma-eliminate na ang kaning nabilin pa no nga mga terrorist group o criminal terrorist group no, CTG. So far ma'am, kumusta itong kumpanya? Optimistic pagyapon nga ma-achieve before mag-third quarter ang kaning kausa na to? Sir, ako lang yan ang word na eliminate. Actually, it's not about eliminating. It's how we shift our focus from internal security operations to external defense. Yes sir, indeed, the Eastern Mindanao Command is very hopeful with the results no sa atong mga focus military operations and even yung influx of surrenders na to. We are very positive na, optimistic na, but by the end of this third quarter, magsishift po tayo na sa focus on external defense. And talking about that shifting on focus,
Sa pagkakaroon, sir, na natay mga activities, no, as we shift to our external defense, no, kaning mga joint training exercises nato, mga bilateral trainings and agreements sa atong neighboring countries. So, nagsugod natin anang pagpaligo, no, o pag-enhance sa atong capabilities as we shift to our external defense. Pero kaya ma'am sa before yan ang third quarter. Yes sir, kaya sir, kay sa pagkakaroon sir, we have 9 no NPA vertical units under sa joint operational area sa East Mincom, and with the 9 sir na natay mga naanay gi-recommend no for dismantling na mga vertical units under the North Central and Northeastern Mindanao, o gatong last sa Jaguar 8 nato or sa Jaguar under 10 ID. So again no, nanatay mga recommended na mga vertical units for dismantling sir. So hopefully ma'am nga ang under support ID ma-declare siya as insurgency free na. Yes sir, kay na naman po tayo mga iba no nga mga provinces and even municipalities na na-declare na insurgency free. Dako og ang role ani sir, dako og role ang atong mga line government agencies and local government units nato as we declare no atong mga provinces and cities to insurgency free. Thank you ma'am. Thank you. Hello po, good morning. Kay Ma'am Captain Tuazon. Ma'am, Senator Robin Padilla filed a bill which seeks to lower the criminal liability of minors to 10. What are your thoughts on this bill, ma'am? Yes, ang regards na ma'am nung ipababa ang age of criminal liability sa mga minor de edad from 18 to 10. Siguro ma'am no, depending on the crime siguro ma'am nga makumit sa isa ka minor de edad, like heinous crimes, murder, kung involved ba siya sa illegal drugs. So depende siguro ma'am on the part sa Davao City Police Office, and once a Women and Children Protection Desk in charge. So na depende na siya sa krimen nga pagtabo. So kung siguro ma'am no, kung grabe ang iyang sala sa ingon nako kung murder, so naa siya criminal liability. Kung lighter man, pwede siguro siya ibutang nato into sa social worker for intervention. Diha na mo appeal ang barangay officials, the social worker, and the WCPD sa police station. So kung ipareha mo nato tanang kung makumit ka ng krimen ang isa ka bata, ato po siguro tanaw kung unsa ka bugat ang iyahang salaod nga nahimo. So you agree with the bill, ma'am, but for heinous crimes? Yes po ma'am, yes, definitely ma'am. Kay kung sala niya murder, so pwede siya ma'am. Pero kung ang sala niya is kawat lang o niya amounting to less than 5,000, dili po siguro siya fair ma'am nung kung ipareha po nato siya sa level sa murder nga na-commit sa isa ka bata. Ma'am, based on your experience no, as a whole no, sa Davao City Police Office, what are the challenges in handling cases involving minors? Yes ma'am, daghan gyud taw ka ng challenges. Kay dili man gud tanang bata ma'am is swerte. So napo ibang bata, biktima po na sila sa panahon. And then sa ako ang experience like sa Turil na ay 9 years old nga recidivis na, ginagamit na sa mga legal aids para mosulod sa balay. So ang ato aling yung challenge ana ma'am is ang mga ginikanan, no? Ang mga ginikanan nga wala nay pagpanghilabot, wala nay kiber, wala nay Bisaya na, wala nay pag-alaga sila mga bata. So nga to alagyud ana ma'am, as PNP, isa magyud nato sa role ma'am nga bisan pa og nakasala na sila, responsibilidad nato nga protektahan sila, para guidean sila. Kaysa kung giingon ma'am, biktima po na sila, wala po na sila dili po na sila gusto nga imuon nila kung sakto ang pagpadako sila mga ginikanan. So ang ato lagi ma'am, mura ginatawag nato whole nation approach, nga dili lang isa ka agency, isa ka organization ang mag-care o mag-tanaw sa mga problema sa mga bata-ang karon. Kay usually ma'am sa ako ang giingon, sa Turil 9 years old, ginagamit na, balik-balik na. So siguro sa plano sa ato ang isa sa mga senador Robin Padilla ma'am, na ay advantage and disadvantage ma'am. Pero on my part ma'am, as the sa akong giingon ma'am ng WCPD, depende na siya sa krimen nga gibuhat sa isa ka minor de edad. But so far, ma'am, with these cases, or in coordination also with our DSWD, are all these children
or minors involved in crimes, do they have superior discernment when it comes to crime, or what gid sila kabalo silang gihimo? Ma'am, kung may ingon kung tao ka ng 10 years old, ano pa kayo nag-ma'am, no? Kita naka-experience magyuta kung 10 years old ba ta, wala magyuta ka kung sakto ba na atong gibuhat or dili. Pero kung 15 years old na siguro, depende yun na sa ano ma'am, no? Sa edad. Pero kung ingon ka 10 years old, mag-commit ka o ka ng murder, ano siguro na ma'am. Pero so far, wala pa man ko naka-answer no nga na ay 10 years old ganipatay o isa ka another bata ba or isa diha. And kung naa may mga ingana nga problema, ma'am, sa ako ang giingon, that's the time siguro nga mosulod na ta ang ato mga agencies, especially diri sa Davao City, ato mga local government unit is very supportive man sa mainuna nga mga problema. Ang ato lagi diya ma'am is pagatan-aw nato before nato ikuan ang kanang balaod nga ipaubos ang edad sa criminal act sa isa ka bata man tan-aw lang siguro nato meeting ta sa mga concerned agencies kung unsa yung exact na edad nga pwede na to file ang isa ka minor de edad ma'am, like sa akong gingon ma'am no, heinous crime mo gina siya ang number 1 ma'am nga dapat file pwede siya ma-file og kanang criminal liability, dili siya pwede og kanang like social worker nga dili niya ma-feel kung unsa yang sa laon nga nahimo. Pero so far karon ma'am sa balaod man gud nato karon 18 years old below is no criminal liability. Bisan pa og kanang nakapatay ka, of course pwede ka ma-file og kaso, pero pending na siya ma'am, i-ato na siya sa bahay pag-asa diri sa ato ang like sa obrero man yata na bibihan na siya i-ato sa mga city jail kung mag 18 years old na siya. Kumbaga suspended ang case. Yes ma'am. Sa situation diri ma'am sa Davao City no, what is your assessment sa implementation of the Juvenile Justice Act, and in terms of facilities, enough ba ang atong facilities to cater or cater these children or minors na with criminal, cases? Yes, mga Davao City ma'am no, kuadyo kaya supportive siya sa mga CICLs, sa mga children in conflict with the law, especially those children nga na-file na to kaso. Ato like klarohan ma'am na mga 18 years old below kung heinous crime, pwede siya ma-filean og case pero suspended ang iyahang pag-ato sa city jail na ato sa ibutang sa bahay pag-asa sa mga social worker. Diri sa Davao City ma'am, wala tay na encounter nga murag no problema. Kaysa kung gingon supportive man ang Davao City, daghan mga facilities nga pwede kabutangan sa mga minors nga nag-commit og crimes. And then with the ma'am, just like for example, na ay mga naka-file og kaso and then naatay maduulan nga mga social worker 24/7 ma'am ang social worker nga pwede nato matawagan diha sa QRTCC no, under na siya sa pagduma sa ato nga city social worker. So walay sa ko ma'am sa on the part sa Davao City Police Office sa mga women WCPD kung na ay mga anytime 24/7 naray makontak nato nga mga personnel sa social worker, and just in case nga na ay walay kabutangan ang ato mga minors na po tayo matawagan ng mga facilities mga pwede nato ibutan dito mga minor de edad. Okay, naalabat ka sa inyong data ma'am na katong nakakommit og crimes during their, katong minor pa sila, and then nag-start na gid og dagan ang kaso when they reached 18, na ba'y nakulong or how many if available ang data? Yes, mga yung kana sa WCPD ma'am sa ato ang main WCPD. Na natin mga ma'am, just like sa Turil na natin mga minors na file na kaso kay nakakommit og kanang heinous crime or involved sa illegal drugs. Actually, so na natin mga na-file na naman mga ilang ko data sa minor de edad nga na-file na to kaso. Convicted ma'am, yung convicted. Convicted? Mga yung kakuha sa korte pang kuna pa ngayon ma'am. Sige, pero wala may available. Wala ma'am. Go on. Okay, programa. Kang Captain na isang tuwason. One naman, sumpayan na ako to. Dili ba contrary sa gipasaka ni Senator Robin Padilla nga mamahimong crime deterrent kay ginalower na nato ang edad sa pwedeng mapasakaan o kaso, but
the implementation of law is not suspended. Buti pasabot nga bisag naa ng lowering sa ilang edad, but still moadto gyapon sila halfway house. Like Davao City, we have a lot of halfway house here in the city to cater the minors. Then eventually, when they reach the old of discernment at 18, pwede na nila serve ang ilahang mga salaod nga nahimo. But in other places here in the Philippines, because nag-focus na sa Davao City, but in other places there are limited or scarce facility para mo cater. So, sa inyong tanaw as the former WCD chief, unsa man ka ang epekto niini kining gipakanaog karon nga balaod ni Senator Robin Padilla, or is it a wake-up call for the LGUs nga maghimo pa taog dugang facility to cater sa mga batan-on nga nakahimo sala? Yes, sir. Sa imong gisulti, sir, no, ang Davao City, sir, is very supportive, no, ang local government unit sa Davao City. So, nagpasalamat yun ang Davao City Police Office, sir, no, kay dili lisod sa mga parts sa Davao City Police Office, especially kung mga minor de edad nga naka-commit of crimes. Kaya naara tayo mga facilities nga kabutangan sa ilang, sir, no. And then with the, sir, ni Senator Robin Padilla, ano pa man na siya, sir, no, propose pa man na siya, dili pa man na siya ingon nga balaod na. Ang sa amo lang yun, sir, kung depende na siya, sir, no, sa krimen nga nahimo sa usa ka minor de edad. And then kung ay facilities na kabutangan, wala may problema din sa ato ang Davao City, sir, kaysa ato ang giingon, sa akong giingon, sir, daghang mga programa ang local government unit tungkol sa children in conflict with the law. Dili lisod sa amo ang sa Davao City Police Officer. Ato lang yun diri kung sa uban kanang lisod sa ilaha, on the part sa Davao City Police Office is walay problema, sir, when it comes to facilities ng kabutangan sa mga minor de edad. Shift taglayang issue, ma'am, no? On the Kadayawan, incoming Kadayawan celebration, will there be a baggage counter again? Nga ibili na to mga mga baggages before we can enter dito sa mga main activity area like San Pedro, Magsaysay, or giusab na to, ma'am? Sir, well, ato lang ipawalo, sir, nang wala tay ibutang ng mga baggage counter nga pwede nila ibili nila ang mga gamit, sir, like the backpacks. Ang ato lang gid kung mag-ato ta og mga event for the Kadayawan Festival, dili lang ta magdala og kanang mga ginabawal sulod sa venue. Kay ang taga Davao City, sir, kabalo naman gid kung sa ibalaod diri in every event sa sulod sa Davao. Ang ato lang gid diri, sir, mga bisita, mga turista nga ato ang gina-invite. Pwede ato i-inform sila sa kung sa na address sa atong syudad sa Davao. Kay kita sa kung sir, kabalo naman ta kung sa mga ginabawal ang mga bisita lagi nato, sir, inform nato nga bawal siya sa venue kung naay mga activities, sir, no, sa syudad sa Davao, like the backpacks, dili gina siya pwede magdala kag tubig, kailangan makita ang sulod. So ang ato lang gihangi, sir, para dili ta mahasol kung mag-ato tawag ka ng event for the Kadayawan Festival, kung sa lay mga importante nga dalahon mo na lang siguro, sir. Especially during the night time gani mga event, where the night concert sponsored by the city government of Davao. So, are we going to allow yung mga drunkards o katong mga intoxicated na o mga makainom, ilim nung makahubog to join the festivities or party kung naaman, or are we going to ato silang pugnan na dili sila maka-participate? Saan man nato na, ma'am? Ang ato ang magong programa sa for the sir, no, like kasagaran ingunana, sir, is sa Crocodile Park or diri sa sentro, sir, no. Lingaw-lingaw man na, ang importante, sir, is dili sila mag-cause o kanang kasamak, sir, sa venue. Ang kay naman tay liquor ban na, sir, lahi po na siya, no, naman tay liquor ban. So ang kanang mag-ato before sa ato ang liquor ban, sir, kanang nakainom na sila sa mga event, walay problema na, sir, as long as wala kay buhaton nga kasabot. Kay kung mag-cause ka ng kasamok, sir, naadyo kay kalagyan, sir, no, ang ato ang prisuan sa ato sa gingon sa ato ang city director is luag pa. So pwede pa kapaslakan sa mga tao nga magpabadlong. On the zona of the president, ma'am, daga na kayo punta na. On the zona of the president, so will we allow EPG burning after rallies or demonstration held within Davao City, ma'am? No, sir, dili gina siya pwede, sir, bawal gina siya. And so far sa mga rally diri, sir, sa Davao City, wala may ginahinguan na ang mga rallies. So kabalo gina sila kung sa mga ginabawal during sa pagkandak ng rally sa ato nga Freedom Park. So far, sir, wala may napabado sa mga previous na mga rally nila. Wala may ingunarang nga hitabo nga nasa liling susunod sa Freedom Park. And we're hoping, sir, na nga maupo na yung hitabo karon nga maabot nga sonang wala pagabuhaton nga pagsunod sa Freedom Park. Thank you, ma'am.
kay Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Ma'am, naabot tayo nadawat nga information or coming from our ini nga to ang mga intelligence report nga on the day sa SONA na ay mga movement ang doon we are declared as insurgency free naman ni noon. But katong previous previous AFP-PNP namagot yung mga remnants no nga to ang ginatawag. So unsa ba ni sila? Will they move? Na ba ni sila plano nga or we are na under control gyapon nato ni sila sa mga activity nila if ever man? Sir, as to report or intel report is concerned, sa pagkakaroon wala pa tayo na dawat mga report. But kung naamay pagabuhaton ka ng mga grupuha, sir, then again, na-mention yan ganina no ni Ma'am Hazel, if they were going to act no na not in accordance with the law, then again, they will be given sanctions legally by the PNP. But then, sir, they're also free to do such thing kasi that's part of their freedom to do it. But siguro in a very peaceful manner, siguro. Sige. So, wala tayong mga, natay deployment na ma'am, during the time, or natay mga ipangmuntar nga mga ining checkpoints, sa ba? Sir, ang atong kasunduran is always in support with our PNP. If ever man, sir, na atay mga deployments, we are very, we are very supportive, kung kailangan ba sa atong PNP. Even, sir, during the Kadayaon Festival, we also have our Task Force Davao, who is also committed on that security matter. Last question. Kay Major Perater. Sir, unsa ba ka-enticing para sa usa ka estudyante o sa kabatanon for him to join the Philippine Military Academy, sir? Leaving his family behind, ang luxury sa iyahang kinabuhi when he was still part sa pamilya, and then to suffer or dili man to suffer to went through ining mga trainings. So dili ba kanya isa pa pud, sir, hazing. The question of hazing, sir, naa pa ba gihapon na within the ambit of the Philippine Military Academy? I will answer first yung about sa hazing, sir. So in PMA, we do not call it hazing. We call it maltreatment. So there's no more such practice inside the PMA. Kung if anybody commits maltreatment, alam nila kung anong kalalagyan nila. So we now have the anti-hazing law, and administratively they will be sanctioned, and the minimum will be separation from the academy. And then enticing, the motivation in entering PMA, number one is yung patriotism. Alam naman natin na pagpapasok ka sa PMA, it's really hard. So you're living a regimented life, but so long as you have this mindset, meron kang end goal, to really serve the country pagdating ng panahon, no matter how hard the process will be, talagang i-endure mo yon. So, personally, ang naging motivation ko lang talaga noon na ang motivation ko noon, hindi kasi ako, it was my personal decision. So, yun din ang napansin namin doon sa mga karamihan tumatagal doon, na dapat yung applicant or yung gustong magkadete is his or her personal decision, walang nagpilit sa kanya. It's not the dream of their parents, So with that kind of mindset, sir, malaki yung chance mong mag-survive doon. Yes, good morning po to Sir Rubio po. Sir, what could be the possible outcome if ever ma-push through po yung resolution ng mga student leaders in the said school na i-relocate ang RCDG? Una-una, meron kasing current issues as to
lot, no, being currently being occupied by the 11th RCDG. Sabi ko nga 1957 pa yan, nandyan na yung unit. Nandyan na kami, no, to train, to motivate, organize our reserve force for national defense and security, and of course in support to socio-economic development efforts in the country. Actually, nag-usap naman I think last May, yung 11th RCDG and the UP, kasama yung UP main. And of course, kasama din yung Army, from the headquarters Philippine Army. Kasi actually 200 plus hectares yan, more or less. And then former President Fidel V. Ramos issued a presidential proclamation 822 on 1996, I think July. So na granting yung lote, no, in favor of the University of Mindanao, University of the Philippines Mindanao, o UP Mindanao, for their education, research and training purposes. So na tituluhan nila, and then yung based on sa latest na pag-uusap is that bibigyan nila kami, no, ng allocation for 20 hectares. So as to development, sa ngayon wala pa. So yan ang possible, pero hindi talaga kami alis dyan. Hindi talaga kami alis. Kung ililipat man, bigyan nga kami ng lot within that 200 plus hectares. So dyan talaga kami sa ano. Kasi napaka-importante yung presence ng unit namin ng RCDG. Kasi we are the only army unit in the region, no, capable to conduct, to develop our reserve forces for national defense and security. Kasi based on the Republic Act 1777, there are fourfold mission of the reserve force. Number one, to provide the base for expansion of the AAP in times of war, invasion, or rebellion. Number two, to assist in relief rescue during disaster and calamities. Number three, to assist in socio-economic development efforts. That is why partner namin yung mga, hindi lang local government agencies, LGUs, pati yung different national government agencies natin. And then, pang-apat, number four, yung to assist in the operations and maintenance of government, essential government and private utilities in the furtherance of our mission. Kaya napaka-importante yung presence namin dyan, no? Actually, marami nang na-produce yung 11th RCDG, no, ng mga professionals. Hindi lang colonels. Ako, graduate ako dyan sa 11th RCDG, product of ROTC. But even generals, no, nag-general din sa PNP, Coast Guard, and the AAP. Sir, do you believe a lot of netizens kasi nagpapakita ng suporta nila, sir, to stand with the 11 RCDG and saying na if ever matanggal or ma-relocate yung RCDG dyan sa said school, possible na po mayroong underground recruitment na mangyayari. So, what's your opinion on that, sir? As to ma'am, yung halimbawa alis yung sabi ko most likely hindi talaga kami alis diyan, no? Kasi panindigan talaga namin yan kasi matagal na talaga kami diyan sa Camp San Gabriel, kaya nga Camp San Gabriel, kampo yan. Sa military talaga yan. Noon pa yan, as early as 1957, sabi ko nga. No, kung sabi ko nga kanina, kung meron mang mga violations na nagawa yung aming tropa or militarization, anong tawag nila dyan, we are open 24/7. Pupunta lang sila dun sa opisina namin. No? Baka kulang lang sila ng paliwanag or explanation. Hindi lang UP community or any organizations, no, na gusto to enlighten kung ano yung existence namin dyan, ano yung presence namin dyan. So, pwede namin paliwanag, no, in the right forum. Meron na ba tayong matanggap, sir, ng mga reklamo from the people? Or anything na mga reklamo lang po so far? So far, ma'am, matagal ako dyan sa, mag 3 years na ako, and then nung kaditip ako, wala talaga eh. Noon pa yan, no, hindi man lang, yung ibang, unlike ibang mga military camps, Panakan, Tinay, dinaralihan yan. Even nung sa 1003rd Brigade pa ako na-assign. Pero dito sa 11th RCDG, wala talagang makita na dyan, ma'am, na mga cases filed, no, even sa barangay. And we also recognized by the Barangay Local Government Unit of Mintal as one of their partner for peace and development. And even in Davao City, kasi may resolution yan, pinadala yung Davao City, no, on 2017, pinadala sa Office of the President mismo.
na to allocate a land na intended for the 11th RCDG na 20 hectares. Kaya yun ang pinupush namin ngayon na ituloy talaga na. And even the DNR nag-conduct na ng survey dyan sa 20 hectares na ma-retain talaga sa amin. Thank you po, Sir Rubio. To Ma'am Hazel. Ma'am, good morning, ma'am. Busy kaayo ang kaanin niyo, ma'am. Ma'am, kumusta lang ko unsa ang result after a couple of days nga gilusad ang command conference with ACD, ma'am, at 15 ka mga station commanders. Yes, ma'am, 19 police station 19. commanders, ma'am. Yes, mga tuwang acting si Director Jun Mamununa, kanunay siya nag-monitor sa mga pangitabo diri sa atong nga sunod sila. And na siya mga instructions sa atong mga station commanders to conduct their investigation, especially those cases nga unresolved pa. So karon ma'am natin gina-conduct og case conference para sa mga kaso nga kailangan pa i-solve sa ato mga station commanders. Mga ang number one nga gusto sa ato ang acting city director nga naagi resulta, positive result ang tanang mga investigation nga gi-conduct sa ato mga station commanders. Kaya sa akong gingon ma'am, sa pagkakaroon wala pa daw bali ang mga station commanders as per statement nga ginatag sa ato city director nga dili sila ilisan or kamuhan sila diha, ipakita nila kung sila katakos as the station commander sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga police station. So, ipakita nila ma'am kung sila kung ma'am no, kanang kamaayo isip station commander sa 19 police stations. Kaya kung poor ka ng performance ma'am as the station commanders, one of the factors kung nga nag-ibisan siguro ka mo na gihatag na statement sa atong station city director sa mga station commanders sa atong first command conference last Thursday ma'am no, from 7 a.m. to 8 p.m. So kaginhawag tarong ang mga STACOM karon ma'am. Ma'am, tung Monday nag-invite si ACD sa nagkuan siya flag raising ceremony sa school. Napa ba mga future events sa maato ma'am? Especially nga mas pahugtan pa ba or mas padulan ang ato ang pakig-alayon sa mga schools? Yes, ma'am, one of the na siya ma'am no, programa sa ato ang regional director ma'am no, nga si Police Brigadier General RGBS no, nga maduol ang ato ang kapulisan, especially sa mga bata ma'am nga nasa mga eskwelahan. Kaya isa sa mga programa po sa ato ang CPNP ma'am is kaning stop ang bullying inside the school. So mo ni siya ang isa pod sa plano sa ato ang acting city director ma'am to meet those school principals and then invite call the attention of the students involved sa bullying para maistoryahan dili ingin nga hadlokon mama para maistoryahan advisean siguro of course with the presence of their parents ma'am and the social worker. Hindi apil na po nato siguro ang barangay kung asa na belong ang kini mga eskwelahan para sa sulod pa lang sa eskwelahan kung ano sa problema when it comes to bullying matagaan na dayon og kanang solusyon para dili man sila mapareha atong last year nga magbulok-bukay gawa sa eskwelahan o sulod sa eskwelahan and then i-blame pa nato ang mga teachers no. Ang ato alang gyud diri sa mga unit na kung sa may mga advices sa mga school principal sa mga advisors with regards kung na sila mga anak nga involved sa bullying, moto lang sila sa eskwelahan ma'am para matabangan po nato sila kung unsay maayo para sa mga bata nga involved sa bullying para dili na siya modako pa sama sa akong gingon ma'am nga naibulok-bukay gawa sa eskwelahan like last year, dili nato gusto nga mahitabo pa na karon ma'am. Ma'am, if ever available yung data sa WCPD sa mga cases sa bullying ma'am mga ipagina. Sige ma'am, sige ma'am. Thank you ma'am Hazel. Thank you po everyone. Expected naman ng mga mutana ko. Good morning and afternoon sa atong mga halandong bisita. Para moderate na ako, Lieutenant Colonel Salve sa atong katong ongoing anniversary no sa Eastmincom. Kumusta man ang atong mga participants sa atong sakop and unsay response sa atong mga participants? Sir, kabahin sa atong mga pre-anniversary activities, no, just recently nahuman nato ang atong EMC Commanders Cup. Naa siya 33 no teams, participating teams on the day 1. Ang day 2 nato katong sa mga civilian shooters nato, they are 79 I believe no, which is daghan na siya no kung atong tan-awon, daghan ang ni-join during our Commanders Cup and nindot siya no kay nagkita-kita and then it also enhances and develop ng yung shooting skills not only sa atong kusanduluhan but even katong atong mga regular shooters nato. We also have our upcoming activity karong August 10
ang atong anniversary fun run sa Bago Playa Esplanades sa Coastal Road. That will be on August 10 for 3K, 5K, and 10-kilometer run. Doon na tayo, 600, almost 600 online participants na nagpa-register. So, we expect to have more pa. Since kaning 600 nato na registrants is only for outsiders, not included pa ni ato mga military personnel or uniform personnel. Okay. Para for clarification sa August 10 na fun run, nabay unexpected na quota number of participants sa mo salmot aning fun run? Sir, the more the merrier. So kung mas mag-register tag early, we can mahatagan naton og singlet for those registrants. Kay kung late na mo-register ba sinilit na di na ta makaabot to the printed nato na mga singlets. Okay, kay Sir Major Jovis Operator. Sir, having been said na we conducted mga schools with regards to this examination, have you tried magbisita sa ubang campus just to entice, inform especially the K-12 na sinasabi po ninyo, yung mga universities and colleges? Yes, sir. Before kami dumating dito, sir, ito, i-acknowledge ko na rin yung efforts there's a group of parents here ng cadets and alumni, Parents Association. So, may 8 schools na silang napuntahan so far, sir. And in fact, this afternoon, meron pa kaming puntahan na isang school sa Pilsay. Pisay. So, marami na pong effort ng info drive na ginagawa ng ating Parents Association dito sa Davao City. Not only in Davao, but in the whole of Region 11. Ayan po. Kanina, sir, you have said na walang discrimination against mga LGBT. Ang tanong ko, sir, meron na bang nag-graduate, naging opisyal ng mga LGBT? Meron na po. Naging PNP sila o naging Army? To my knowledge, sir, kasi I don't know with yung ibang upper classes, but to my knowledge, yung sa generation lang namin, they're joining the 3 branches of service, the Army, the Navy, and the Air Force. Thank you po. Yun lang po. Kasi alas 12 na. Okay, so I guess wala na tayong mga questions. Ato lang kung ano parting shots. Colonel Rubio, sir. Go ahead po. Una-una, we would like to thank the member of the Davao Press Corps for having us here, for inviting us. And we would like to invite any individuals or groups to join the reserve force. Kasi by joining the reserve force, you are contributing a lot to our country, especially on disaster preparedness and for the defense and security of our country, lalo na ngayon sa security situation natin, current operational environment. There's a need to beef up or to strengthen our reserve forces. So and of course to the UP community, we'd like to encourage you to visit us, para pag-usapan kung ano talaga yung diyan, para ma-resolve na yung lot na diyan intended for us na request namin, which is na promise naman din sila na ibigay sa amin. And we encourage of course the UP to offer ROTC program, kasi based on the NSTP law, section 7, or Public Act 9163, the state universities and colleges are required to offer the ROTC program. So let us work hand in hand to support our mission, and not also to the mission of the Reserve Command Philippine Army, and of course the Armed Forces of the Philippines in general. Okay, thank you, Colonel Rubio, sir, and Lieutenant Colonel Evangelista, ma'am. Thank you. Yes, sirs and ma'am, once again, in behalf of our Commander Eastern Mindanao Command, Lieutenant General Brigante,
Mapasalamaton tanong sa kanunay support sa atong katawhan, not only the local government units o sa atong ISMINCOM. For your support po, rest assured your ISMINCOM will always keeping up no sa atong mga activities and whatever man yung mga missions natin, it geared towards always peace and development. Thank you. Thank you so much, Lieutenant Colonel Salvacion, ma'am, and Captain Hazel Tuazon. Thank you, ma'am. Yes, ma'am, daghang salamat ma'am sa kanunay nga pag-invite sa Davao City Police Office. And then when it comes to accomplishment sa Davao City Police Office, ma'am, nag-post me daily, weekly, monthly, yearly. So nananatanan ma'am sa Davao City Police Office official Facebook page. Daghang salamat ma'am. Thank you, ma'am, and Major Operator, sir. Thank you. Thank you, ma'am. We once again we invite all the young Filipinos, qualified and aspiring young Filipinos, to grab this opportunity to join the country's premier military institution. So we look forward for a smooth and successful conduct of the exam in Davao City. And on behalf of PMA, taus-pusong pasasalamat po namin unang-una sa Eastern Mindanao Command at sa Task Force Davao, to our friends from the media, for warmly accepting us here in Davao City. Thank you, sir. Pahabol lang, sir. Yung height requirements natin, sir, para malaman ng ano. Yung height requirement natin is 5 flat na, both male and female. Okay, so pwede na tayong lahat. Anyways, maraming salamat, Major Operator, Captain Tuazon, and Lieutenant Colonel Evangelista and Colonel Rubio. Thanks for being here, and that ends our Davao Peace and Security Press Corps briefing. Maraming salamat, The Royal Manday Hotel. May good to, God bless us all.